Hello! What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video natin ngayon mga maestro ay tungkol sa kung paano ba tayo mag-enroll sa ating DepEd Virtual Inset 2.0. Tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-create ng new account sa ating LMS, mag-reset ng password, at syempre mag-edit ng profile sa ating LMS. So huwag na nating patagalin pa. Tara, umpisa na natin! Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-maestro. So nagbabalik tayo ngayon para sa isa na namang tutorial video. So alam naman natin na magkakaroon tayo ng VINSET o yung tinatawag natin na Virtual Inset, no? Ngayong August 30 hanggang September 3, 2021. So sa VINSET po kasi natin, although mapapanood po yung mga video na yun, yung mga webinars natin through the DepEd EdTech pages sa YouTube, pero i-upload din po nila yung mga video, no, dito sa ating LMS o yung ating Professional Development LMS. So napakahalaga po na nabubuksan natin yung ating mga account sa ating LMS para if in case may na-miss tayong mga topic sa webinar, for example, mayroon tayong emergency, mayroon tayong mga biglaang importanteng ginawa at hindi natin napakinggan ng maayos yung mga speaker. So, pwede natin siyang mapanood sa ating LMS. At ang pinakamahalaga sa lahat is yung mga certificate po natin will be generated or makukuha po natin doon sa LMS. So, pag hindi po natin mabuksan yung ating account sa LMS, so magkakaroon tayo ng problema, hindi natin makukuha yung ating mga certificate. Alright? So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon is kung paano ba tayo makapunta or ma-open yung ating LMS. Kung wala pa tayong account, tuturuan ko rin kayo kung paano magkaroon ng account, especially sa mga new teachers. And syempre, kung mayroon na kayong account and then nalimutan nyo yung password, ipapakita din natin yan mamaya kung paano ba natin mare-reset yung password sa ating LMS. Alright, so yung mga baguhang teacher po, usually, yung mga ngayon lang po na na especially itong April onwards, baka po wala pa kayo yung account, so kailangan mag-create kayo ng new account. Samantalang yung mga datihan na pong teachers, no, yung especially yung mga nakapag-attend na ng March 2021 inset, hindi nyo na po kailangan mag-create ng account kasi meron na po kayong account. Alright, okay, so punta tayo muna sa training.deped. Ayan, so ito po ang isi-search nyo sa inyong mga browser, no, training.deped.gov.ph. Ayan, so ito po yung lalabas. Ito yung lalabas pag na-click nyo yung training.deped.gov.ph. By the way, kung wala pa kayong DepEd account, pwede rin naman pong gamitin ang inyong personal account o yung mga Gmail account. So wala pong problema doon. Okay? So it's either DepEd account or Gmail account, pwede. Pero I suggest na kung mayroon na kayong DepEd email, so kailangan DepEd email ang gagamitin natin. So usually yung mga Gmail account lang naman, ginagamit lang yan ng mga new teachers na hindi pa na-issue ng DepEd account. Okay, so pag nandito na po kayo, punta kayo dito sa login. Ayan. So pupunta tayo dito sa login. Now, kung wala ka pang account, alright, no? For example, wala ka pang account sa Professional Development LMS, ayun, no? Nakalagay naman po dito sa pinakataas, no?
Department of Education Professional Development LMS, so yung ating Learner Management System. Okay? So yan. So, create tayo ng account. So, new account. So, ito po yung mga pipilapan nyo, no? So, hindi ko na siya pipilapan kasi meron na kasi akong account, no? So, although madali lang naman yan. Yan, hindi naman siya mahirap sundan. So, username. Diyan mo nalalagay yung email mo, no? Pwedeng Gmail, sabi ko kanina. Sa mga new teachers na wala pang DepEd account, pwedeng Gmail mo, personal Gmail mo. And then, magke-create ka ng password. Ayan. Ayan po, password. So, the password must have at least 8 characters, at least 1 digit, at least 1 lowercase, at least 1 uppercase, and at least 1 non-alphanumeric alphanumeric character such as asterisk, yan, hyphen, or ito, number sign, yan po. So, yan po yung password na dapat meron kayo. And then, dito naman sa more details, email address. So, ang technique dyan, para hindi na kayo malito, para pareho nyo na lang yan. So, yung ano yung nilagay mo dito, yun na rin dito sa email address. And then sa email again. So, same na lang siya para hindi mo na malimutan, no? So, ako, ganyan ang ginawa ko, no? So, para pareho po sila, username, yung email, at saka dito sa email. Yan. Para pareho na po ang nilagay ko dyan. Okay? And then, syempre, ang first name mo, last name, and then city or town, country, Philippines, and then, syempre, check mo tong I'm not a robot, recaptcha, and then create my new account. And then, tuloy-tuloy na po yan. So, continue lang ng konti, click mo yung continue after this one. So, ganun naman po kasimple yung pagke-create ng account sa ating professional development element. So, hindi ko na ulit ipapakita kung paano dito kasi meron na po akong account, no? So, pangit naman na mag-duplicate tayo ng account. And hindi siya pwede, no? If ever meron ka na pong account before, using the same email, hindi ka na pwede mag-create ng panibago. So, pwede ka mag-create ng panibagong account, gagamit ka na po ng ibang email. Okay? So, if ever nagamit mo na yung DepEd email mo dito, hindi ka na pwede mag-create ng panibagong account. So, all you have to do is to reset the password if ever na nalimutan mo. So, yun po yung ituturo ko. So, ito yung ating pagkikreate ng account, no? So, ang next ko naman na ituturo is kung paano ba tayo mag-reset ng password. So, balik lang natin. Ayan. So, yun. So, for kunyari, nalimutan mo ang inyong password. So, ang i-click mo naman is itong forgot your username or password. Ayan. So, ulitin natin ha. So, if ever nalimutan mo ang iyong password, no? So, click login, punta ka dito sa forgotten your username or password. Click mo lamang yan and then ilalagay mo dito yung username mo or yung email. So, maganda yung email na lang ilagay mo. Okay? Ako yan ang ginagawa ko eh. So, email. Alright? So, ilalagay mo dito yung email mo, yung search, no? So, pag nandito ko na, nalagay mo na yung email address mo. So, click mo na yung search. So, yan. So, if you supplied the correct username or email address, then an email should have been sent to you. It contains easy instructions to confirm and complete this password change. If you continue to have difficulty, please contact the site administrator. So, click mo lamang yung continue. Ayan. So, pag okay na, so punta ka na sa email mo. Ayan. So, meron na pong nag-email dyan. Ayan. So, nakalagay, a password reset was requested for your account. Ayan, ayan. So, huwag na natin basahin yan. So, ang i-click po natin dito is itong link. Ayan. So, may makikita po kayo yung link. Alright. So, yan po yung i-click natin, itong link na to. Ayan. So, pag na-click nyo na po yung link na yan, ayan, hihingan ka na po ng new password. Ayan. So, hihingan ka na ng new password. So, same lang kanina sa sinabi ko. So, at least 8 characters with 1 digit, at least 1 lowercase and 1 uppercase and 1 non-alphanumeric characters. Ayan. So, gagawa tayo ng panibagong password. Ayan. Ayan. So, done. Ayan. So, nakapasok na tayo mga kamaestro. Ayan. So, ayan na. So, na-change na natin yung ating password. Okay. So, try natin. Log out tayo. Log out.
Okay? And then, login ulit tayo. Ilagay natin yung ating email. Ayan. And then, enter natin yung ating bagong password. Ayan, tingnan natin kung gagana siya. Ayan. So, nandito na tayo ka-maestro. So, yan na. So, yan na po yung ating PDLMS. Okay, yung ating Professional Development LMS Dashboard. Ayan. So, para makapunta tayo doon sa ating course, no? Pero ang alam ko kasi wala pa dun yung course natin para ngayong inset. So, ang pupunta lang natin yan is tong My Courses. Ayan. And then, ayan. So, pag nandito ka na sa My Courses, ayan. So, hahanapin natin dyan yung ICTS Educational Technology Unit. Ito yon mga ka-maestro. And then, the subtopic is, or the subcategory, ito yung Webinar Series 2021. So, ito yung kiklik natin, no? Webinar Series 2021. No? So, kung makikita natin dito, wala pa po dyan yung ating inset for the coming, or for this month of September. Ayan, nandito po is yung March pa ito. So, wala pa. So, antayin lang po natin. Ayan, so wala pa po dito. So, basta ang halaga ay mayroon na tayong account and we are ready na para sa ating Incent. So, wait lang sa ating Vincent. So, wait lang natin na mailagay dito yung ating Incent for August 30 to September 3. Ayan. So, if ever naman nandito na siya, i-click nyo lamang yung access. Ayan. I-click nyo yung access and then bibigyan kayo ng, or hihingan kayo ng enrollment key. Papasok nyo lamang yung enrollment key and then good to go. Tapos na tayo. Alright. So yun, ganun lang po kasimple yung pag-create ng account and then pag-edit ng password if in case nalimutan natin yung ating password. So sa pag-edit naman ng profile, madali lang naman. Ayan yung ating profile. Ayan, so click mo lamang yung edit profile. Ayan, and pwede mo na siyang i-edit dito. Ayan, pag mag-upload, gusto mo maglagay ng picture, katulad sa akin, meron akong picture. So punta ka lamang dito sa files. So, ayan, and then ayan, upload the file. And then, hanapin mo sa computer mo. And then, upload this file. So, ganun naman po kasi po yung pag-edit ng profile. And then, sa pinakailalim, i-click mo yung update profile para ma-update mo ang iyong profile. Alright. So, yun. So, ganun naman po yung ating mga important information regarding po sa paparating na inset natin. So, ang mahalaga po ay naituro ko sa inyo kung paano mag-create ng account and kung paano mag-edit ng password dito sa ating Professional Development LMS. So, ang tatandaan lang natin parati mga ka-maestro, no? Na yung ating email address ay alam natin, no? Gumagana yung ating email address na ginagamit or active, no? Kasi if ever naman malimutan mo yung password, magpapadala naman siya ng code doon sa email na ginagamit mo. So, madali lang siyang ma-reset. Alright, so dito na tayo nagtatapos. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!